Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito para hindi mo makaligtaan ang anuman sa aming mga paparating na kwento sa Biblia ngayon. Maghanda upang sumabak. Sa isang tahimik na sulok ng kanyang maliit na silid, si Gabriel ay nakaupo ng nag-iisa, titig na titig sa banal na kasulatan sa kanyang harapan. Ang mga salita ay tila kumikislap sa liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Ngunit sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagbabasa, parang hindi niya kayang intindihin ang mensahe nito. Para bang may pader sa pagitan ng kanyang puso at ng mga salitang dapat sana'y nagbibigay ng kaliwanagan sa kanyang isipan. Nakaramdam si Gabriel ng kakaibang lungkot, isang uri ng kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Matagal na siyang nananampalataya, pero sa kabila ng kanyang debosyon, may kulang. Ang bawat dasal na binibigkas niya ay tila nagiging mababaw. Hindi niya ramdam ang presensya ng Diyos na dati bumabalot sa kanya ng buong lakas. Hanggang sa isang gabi, matapos ang isang masinsinang pagtatalo sa sarili, bumaling siya sa isang video sa YouTube na tumatalakay tungkol sa pag-aayuno. Habang pinanonood ang video, narinig niya ang isang talumpating humaplos sa kanyang puso. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkain. Ito ay pag-abandona ng sarili, ng mga pangangailangan at kasiyahan ng laman, upang higit na marinig ang tinig ng Diyos. Napahinto si Gabriel. Para bang may gumising sa kanyang loob, isang matinding uhaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong inumin o pagkain. Dapat ko bang subukan, bulong niya sa sarili. Sa kanyang kalungkutan, nadama niya na marahil, ito na ang tugon sa kanyang matagal nang hinahanap. Ngunit paano? Sumangguni siya sa mga banal na kasulatan, binasa ang mga talata tungkol sa pag-aayuno, ang tungkol sa Yom Kippur, ang mga kwento ni Moises at Elias, at ang direktang halimbawa ni Jesus sa ilang. Sa bawat pahina, nadama niya ang banal na pagtawag, isang tahimik ngunit makapangyarihang paanyaya na ipagkaloob ang kanyang oras at sarili para sa mas mataas na layunin. Gabriel, kamusta ka na? Tanong ng kanyang kaibigang si Miguel sa tawag kinabukasan. Mukha kang pagod nitong mga nakaraang linggo. May problema ba? Wala naman, sagot ni Gabriel, pilit na umiti kahit alam niyang hindi siya makukumbinsi nito. Naghahanap lang ako ng sagot, Miguel. May kulang, pero hindi ko alam kung ano. Natahimik si Miguel sa kabilang linya. Alam mo, minsan kailangan natin ng pahinga. O, kung gusto mo, subukan mong mag-fasting. Ako rin, minsan nawawala sa focus. Pero nung nag-fasting ako, parang nalinawagan ako. Para bang napakaliwanag ng sinag ng araw na tumama sa kanyang isipan. Iyon na nga. Iyon ang sagot, ang kailangan niyang gawin ay ang pag-aayuno. Sa gabing iyon, bago matulog, nagdesisyon si Gabriel na magsimula sa isang simpleng pag-aayuno, isang araw na walang solidong pagkain, tanging tubig lamang. Magiging ito ang unang hakbang niya sa pagbabalik loob. Ang unang araw ng kanyang pag-aayuno ay dumating ng puno ng pag-asa. Pagkagising niya, agad siyang nanalangin, humingi ng lakas at gabay. Ngunit habang lumilipas ang oras, naramdaman niya ang rumaragasang gutom. Ang kanyang sikmura ay tila kumukulo at ang kanyang isipan ay nagsimulang magpakita ng mga imahe ng paborito niyang pagkain. Bawat oras ay tila isang pakikibaka, hindi lang laban sa gutom kundi pati sa pag-aalinlangan. Bakit ko ba ginagawa ito? Tanong niya sa sarili, habang naglalakad papunta sa kanyang trabaho. Habang nakaupo sa kanyang mesa, naamoy niya ang mga pagkain ng kanyang mga katrabaho, kape, pandesal, at ang paborito niyang pansit canton. Tumindi ang tukso sa bawat sandali, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para sumuko. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling pinanood ang video na tumalakay sa layunin ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay hindi para ipakita sa iba na ikaw ay banal. Ito ay para marinig mo ang tinig ng Diyos sa gitna ng kawalan. Sa bawat salitang kanyang narinig, nakahanap siya ng lakas na harapin ang bawat tukso. Habang pauwi sa bahay, dama ni Gabriel ang panghihina ng katawan. Umupo siya sa gilid ng kama, nagbukas ng Biblia, at sinimulang magdasal. Humingi siya ng kapatawaran para sa mga pag-aalinlangan at muling inialay ang kanyang pag-aayuno kay Kristo. Sa sandaling iyon, nadama niya ang munting kapayapaan na bumabalot sa kanya. Bago matulog, isinulat niya sa kanyang journal, Panginoon, alam kong ito ay maliit na hakbang lamang, pero ibinibigay ko ito sa inyo. Gamitin niyo po ako. Amen.
Natulog siyang may bagong sigla at determinasyon. Kinaumagahan, nagising si Gabriel na may kakaibang pakiramdam. Hindi siya sigurado kung dulot ito ng gutom o ng lakas ng loob na nadama mula sa kanyang desisyon na ipagpatuloy ang pag-aayuno. Tumayo siya mula sa kama, binuksan ang mga bintana, at pinakiramdaman ang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa kanyang silid. Iba ang araw na ito. Alam niyang simula ito ng isang bagay na makabuluhan, bagay na magbabago sa kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa bagong umagang ito, bulong niya sa sarili, isinusumpa sa isip na hindi susuko. Tulungan niyo po akong manatiling tapat. Pumasok si Gabriel sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Halata ang bakas ng panghihina sa kanyang mukha, bahagyang namumutla at medyo nagbabagsak ang mga mata, pero hindi ito alintana ni Gabriel. Mula nang simulan niya ang pag-aayuno kahapon, naramdaman niya ang munting pagbabago sa kanyang espiritu. Tila may kapayapaang dahan-dahang bumabalot sa kanya, isang bagay na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Matapos ang dasal ng umaga, minabuti niyang dumaan sa isang kapilya bago pumasok sa trabaho. Nakaupo siya sa isa sa mga lumang upuan sa likuran, nanonood ng mga ilaw na dahan-dahang pumapasok sa mga makukulay na salamin ng simbahan. Walang ibang tao sa loob, tahimik, payapa, at tila isang lugar kung saan pwede niyang bitawan lahat ng kanyang alalahanin. Gabriel? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Father Ruben, ang matandang paring tagapamahala ng simbahan. Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Magandang umaga, Father. Yumuko si Gabriel bilang pagbati. Nais ko lang po sanang huminto sandali para manalangin. Sinisimulan ko po kasi ang pag-aayuno ngayon at gusto kong humingi ng gabay. Nagbigay ng isang maliit na ngiti si Father Ruben. Pag-aayuno ha? Iyan ay isang disiplina na hindi madali. Sigurado ka ba na kaya mo ito, anak? Opo, Father, sagot ni Gabriel, subalit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tingin. May hinahanap po kasi akong sagot at pakiramdam ko ay ito na ang tamang hakbang. Umupo si Father Ruben sa tabi niya, pinagmamasdan ang altar na tila nag-isip. Alam mo, Gabriel, ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkain. Ito ay pagsuko ng iyong laman upang mas maramdaman mo ang espiritu. Pero tandaan mo rin, hindi ito isang magic formula na biglang magbibigay ng lahat ng sagot na hinahanap mo. Ang layunin ay lumapit sa Diyos, hindi ang makuha kung anumang bagay na inaasam. Napatango si Gabriel. Alam niya ito sa teorya, pero kakaibang damdamin ang umapaw sa kanyang puso sa sandaling iyon. Ang bawat salita ni Father Ruben ay tila bumabalot sa kanya ng init ng pangunawa. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nadama niya ang malalim na pagkukumpirma na ginawa niya ang tamang desisyon. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok na si Gabriel sa trabaho. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw, nagbago ang pakiramdam niya. Mula sa umagang iyon, nagawa niyang magpatuloy sa trabaho nang hindi iniisip ang gutom na tila nananahan sa kanyang sikmura. Inilaan niya ang bawat bakanting sandali sa panalangin at pagmumuni-muni. Bawat pagdaan ng oras, pakiramdam niya ay mas nalalapit siya sa Diyos. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang hapon, ang oras kung kailan karaniwang kumakain si Gabriel ng tanghalian kasama ang mga kaibigan. Inimbitahan siya ng isa sa kanyang katrabaho na si Carlos para sumama sa kanila sa kantin. Gabriel, halika na. Kumain na tayo, wika ni Carlos na tila hindi napansin ang kakaibang tahimik na disposisyon ni Gabriel. May bago silang menu ngayon, sinigang na baboy. Tumingin si Gabriel sa direksyon ng kantin, nakikitang nagsasalo-salo ang kanyang mga kaibigan at katrabaho sa pagkain. Hindi maiwasang sumagi sa isip niya ang matinding pangungulila sa pagiging normal na bahagi ng grupo. Sa bawat hakbang papalayo, parang may bahagi ng kanyang sarili na gustong bumalik, magpakasawa sa pagkain, at kalimutan ang kanyang ipinangakong pag-aayuno. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpa siyang manatili si Gabriel sa kanyang desisyon. Naglakad siya palayo, nagtungo sa bakanting silid pahinahan ng opisina, at sa halip na kumain, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang manalangin. Panginoon, tulungan niyo po ako, bulong niya habang pinipigilan ang pagninig ng kanyang mga kamay. Tulungan niyo po akong labanan ang tukso. Habang tahimik siyang nananalangin, unti-unting nawala ang pag-alinlangan sa kanyang dibdib.
Sa bawat paghinga, dama ni Gabriel ang kapayapaan na tila bumabalot sa kanya, pinalalakas ang kanyang kalooban. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, nadama niya ang pagkapuno ng kanyang espiritu. Dumating ang ikalawang araw ng kanyang pag-aayuno. Pagkatapos ng trabaho, muling bumisita si Gabriel sa simbahan at lumuhod sa harap ng altar. Ang mga kandila'y mahinahong nagniningning, nagpapalabas ng animoy espiritual na liwanag na nagbibigay init sa malamig na kapaligiran ng simbahan. Panginoon, nandito po ako, wika niya, tila kinakausap ang Diyos na parang isang kaibigang matagal nang hindi nakita. Pakiramdam ko po ay wala akong lakas. Pero ibinibigay ko po ito sa inyo. Habang nagdarasal, tila may mainit na pakpak na yumakap sa kanyang kalooban. Ramdam niya ang presensya ng Diyos, na para bang may espiritong bumubulong sa kanya ng kapayapaan at katiwasayan. Hindi niya maintindihan, pero sa kabila ng kahinaan ng kanyang laman, nagkaroon siya ng panibagong lakas na tila hindi sa kanya nagmumula. Sa sumunod na araw, pinili ni Gabriel na manatili sa bahay pagkatapos ng trabaho. Nagbasa siya ng Biblia at nagmuni-muni sa kwento ni David at Goliath, na tila sumasalamin sa kanyang pinagdadaanan. Sa bawat talata ng kasaysayan ni David, nadama niya ang tapang at pananalig ng batang pastol na tumalo sa higanteng si Goliath, isang tapang na hindi nagmula sa sarili kundi sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Diyos. Panginoon, sana magkaroon din ako ng ganitong klaseng pananampalataya, wika ni Gabriel habang hinahaplos ang pahina ng Biblia. Isang tiwala na hindi natitinag kahit naharapin ko pa ang pinakamalaking tukso sa aking buhay. Sa pagtatapos ng ikalawang araw ng kanyang pag-aayuno, napansin ni Gabriel ang pagbabago sa kanyang kalooban. Hindi na niya iniisip ang pagkain gaya ng dati. Gutom pa rin siya, at ang kanyang katawan ay tila humihingi ng awa, pero sa halip na magpatalo, tinanggap niya ito bilang bahagi ng proseso. Para bang sa bawat kirot ng sikmura, mas nagiging malinaw ang tinig ng Diyos na bumubulong sa kanyang puso. Hindi ko ito gagawin para mapansin ng iba, bulong niya sa sarili. Gagawin ko ito para sa inyo, Panginoon. At sa gabing iyon, natulog si Gabriel nang may ngiti sa labi, may bagong sigla sa puso, at may pananampalatayang nag-aalab ng higit pa sa kailanman. Sa ikatlong araw ng kanyang pag-aayuno, dinalaw si Gabriel ng mga pagsubok na mas matindi pa kaysa sa nauna. Habang papalapit ang araw ng Sabado, araw na madalas niyang ipagdiwang kasama ang mga kaibigan at pamilya, tila mas nagiging masidhi ang bawat tukso. Sa unang 2 araw, nagawa niyang tiisin ang gutom at pag-aalinlangan ng mag-isa. Pero sa pagkakataong ito, tila isang bagyong emosyonal ang humagupit sa kanya. Maagang dumating sa bahay si Gabriel mula sa opisina. Habang naglalakad patungo sa pintuan, naamoy niya ang halimuyak ng adobong baboy na niluluto ng kanyang kapitbahay, isang pagkaing paborito niya mula pagkabata. Napatigil siya, pilit na nilalabanan ang pag-agos ng laway sa kanyang bibig. Para bang lahat ng pang-amoy niya'y mas naging sensitibo mula nang simulan niya ang pag-aayuno. Sa loob ng bahay, nakaupo siya sa mesa, tila nag-iisip kung tatapusin na ang kanyang misyon. Ito ba talaga ang nais mo, Panginoon? Tanong niya nang may bahid ng lungkot. Bakit parang mas humihirap ito sa bawat araw? Habang pilit niyang tinatanggal sa isip ang gutom, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Liza, isa sa kanyang matalik na kaibigan mula sa simbahan, ang tumatawag. Gabriel, pupunta kami ng mga kaibigan sa bahay bukas para mag-dinner. Sumama ka naman. Matagal na tayong hindi nagkakasama-sama, sabi ni Liza sa kabilang linya, may kagalakan sa boses. Napahinga ng malalim si Gabriel. Paano niya ipapaliwanag na hindi siya pwedeng sumama dahil nag-aayuno siya? Alam niyang ang pagsama sa kanila ay magiging hudyat ng kanyang pagsuko. Ngunit sa kabilang banda, ayaw din niyang ipagbigay alam sa lahat ang tungkol sa kanyang ginagawa, dahil natatakot siyang baka masilipan ng kahinaan o baka isipin ng iba na nagpapakita lamang siya ng kabanalan. Ano, Gab? Sumama ka na, paminilit ni Liza. Andyan din si Miguel at yung iba pang kaibigan natin. Alam kong kailangan mo rin ng pahinga. Napatitig si Gabriel sa kanyang hawak na rosaryo, ang pilak na krusipiyo'y kumikintab sa ilaw ng silid. Tumugon siya, ngunit may alinlangan sa kanyang tinig. Salamat, Liza. Pero sa ngayon, mukhang kailangan ko pang manatili sa bahay. May ginagawa kasi akong mahalaga. Ah, ganun ba?
Muling naging malumanay ang boses ng kaibigan. Kung sakaling magbago ang isip mo, nandito lang kami, ha? Alagaan mo ang sarili mo. Matapos ang tawag, bumalik sa isip ni Gabriel ang sinabi ni Liza. Nais niya sanang sumama. Nais niyang maranasan ulit ang ligayang dulot ng simpleng pag-uusap at tawanan kasama ang mga kaibigan. Ngunit mas matindi ang tawag na nararamdaman niya mula sa Diyos. Sa halip na ipagpatuloy ang pagkabagabag, pinili niyang manalangin. Panginoon, alam niyo po ang kahinaan ko. Kayo na po ang magbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Kinabukasan, habang papunta sa simbahan, dumaan si Gabriel sa isang maliit na kainan. Nakita niyang puno ito ng mga tao, pamilya, magkaibigan, at mga magkasintahang masayang nagsasalo-salo sa agahan. Sa bawat ngiti ng mga taong iyon, tila unti-unting nawawala ang determinasyon ni Gabriel. Ano nga bang ginagawa ko sa sarili ko, bulong niya. Lahat sila ay masaya at nag-enjoy sa pagkain. Ako naman, pinahihirapan ko lang ang sarili ko. Parang sumiklab ang uhaw sa kanyang lalamunan. Pumasok siya sa kainan at umupo sa isang bakanteng mesa. Nilapitan siya ng isang waitress, may dalang menu. Sir, anong order nila? Muli niyang tiningnan ang menu, nakita niya ang mga paborito niyang ulam, tapa, longganisa, at hotdog na may itlog. Napalunok siya. Kinuha niya ang basong may tubig at ininom ito, pilit na pinipigilan ang sarili. Pumikit siya sandali at nagdasal. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya ito mag-isa. Pagkatapos ng ilang sandali, dumilat siya at mumiti sa waitress. Salamat, pero tubig lang po, tugon niya ng buong paggalang. Ngumiti ang waitress, ngunit baka sa mukha nito ang pagkalito. Sigurado po kayo, sir. Wala po ba kayong ibang order? Wala po, sagot ni Gabriel. Tubig lang po. Salamat. Tumayo siya mula sa upuan at dahan-dahang naglakad palabas ng kainan. Nang makalabas siya, huminga siya ng malalim at napangiti. Sa munting tagumpay na iyon, naramdaman niya ang presensya ng Diyos na bumabalot sa kanya. Napatigil siya sa gilid ng kalsada, bumunot ng maliit na kwaderno mula sa kanyang bulsa, at isinulat, "Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinigay niyo. Alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa." Mula noon, mas lalong nagseryoso si Gabriel sa kanyang pag-aayuno. Sa bawat oras ng kahinaan, bumabalik siya sa Biblia at binubulay-bulay ang mga kwento ng mga banal na nag-ayuno para sa kaliwanagan at patnubay ng Diyos. Nabasa niya ang kwento ni Moises na nag-ayuno sa bundok Sinai upang matanggap ang 10 utos, at ang pagsasakripisyo ni Esther na nag-ayuno kasama ang kanyang mga kababayan upang mailigtas ang lahi ng mga Hudyo mula sa kapahamakan. Habang sinasariwa ang mga kwentong ito, naramdaman ni Gabriel ang paggising ng kanyang espiritu. Para bang ang bawat talata ay tumutusok sa kanyang puso, sinasabing, "Huwag kang sumuko, Gabriel. Ang bawat hakbang mo ay may kahulugan, kahit gaano man ito kaliit o kahirap." Isang gabi, bumisita si Gabriel sa simbahan at naabutan niyang may nagaganap na prayer meeting. Niyaya siya ng isang kasamahan sa simbahan na sumali. Sa gitna ng pagtitipon, isang lalaking may edad na ang tumayo sa gitna at nagsalita. "Mga kapatid," wika ng lalaki, "ang Diyos ay hindi tumitingin sa haba ng ating pag-aayuno o sa dami ng ating mga dasal. Ang mahalaga sa Kanya ay ang laman ng ating puso, ang tunay na hangarin nating mapalapit sa Kanya." Sa panahon ng tukso, alalahanin natin ang sinabi ni Jesus, "Manalig kayo, sapagkat nalupig ko na ang mundo." Bumalik kay Gabriel ang kanyang mga alinlangan, ang bawat paghihirap na naranasan niya sa nakaraang mga araw. Ngunit kasabay ng mga ito ay naroon din ang damdamin ng pagtitiwala, ng pagkakaroon ng pag-asa na ang bawat gutom at uhaw na nararanasan niya ay isang bahagi ng kanyang espiritual na paglalakbay. Matapos ang pagtitipon, nilapitan ni Gabriel ang matandang nagsalita. "Tatay, maraming salamat po sa mensahe niyo. Pakiramdam ko po'y para sa akin talaga ang inyong mga sinabi." Ngumiti ang matanda at tinapik siya sa balikat. "Anak, walang aksidente sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Kung narinig mo ang mga salitang iyon, marahil ay may gustong ipaabot sa iyo ang Diyos. Magpatuloy ka lang, at darating ang araw na malalaman mo ang sagot sa iyong mga tanong." Nakangiti at may pag-asa sa puso, umuwi si Gabriel sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon,
kahit hindi pa natatapos ang kanyang pag-aayuno, nadama niya ang kapayapaang hindi niya maramdaman sa mga nakaraang araw. Tila ang bawat hakbang na ginawa niya, bawat oras ng paglaban sa tukso, at bawat pagngiti sa kabila ng gutom ay nagbubukas ng pintuan patungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pagsapit ng ikatlong araw ng kanyang pag-aayuno, nagising si Gabriel na mas malakas at mas panatag ang kalooban. May katiyakan sa kanyang dibdib, isang uri ng kumpiyansa na hindi nanggagaling sa kanya, kundi mula sa tiwalang ibinubuhos sa kanya ng Diyos. Habang nag-aayos siya ng sarili sa harap ng salamin, napangiti siya nang mapansin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Panginoon, hindi ko po alam kung anong mangyayari bukas o sa mga susunod na araw. Pero nandito po ako, handang magpatuloy, wika niya habang pinagmamasdan ang sarili. Kayo na po ang bahala sa lahat. At sa pagsapit ng dapit hapon, naramdaman ni Gabriel na unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang mga balikat. Bagaman may mga sandaling gusto niyang bumitiw, mas malakas ang tawag ng Diyos na magpatuloy. Hindi ito tungkol sa pag-abandona sa sarili, kundi tungkol sa pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Sa gabing iyon, nakatulog si Gabriel ng may bagong tapang sa puso, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula siyang mag-ayuno, nadama niya ang tunay na kapayapaan. Kinabukasan, hindi lamang gutom ang bumungad kay Gabriel, kundi ang muling pagkakaroon ng sigla sa kanyang puso. Paglabas niya ng bahay, tila mas maliwanag ang araw at mas magaan ang hangin na kanyang nalalanghap. Sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan at paminsan-minsang pagkahilo, dama niya ang kakaibang lakas, isang lakas na tila nagmumula sa espiritu, na siyang bumabalot at sumusuporta sa kanya sa bawat hakbang. Bumalik siya sa simbahan ng kanilang komunidad, kung saan regular na nagtitipon ang mga kasapi para sa sabayang panalangin. Hindi pa man nakakarating sa loob, tanaw na niya ang ilang pamilyar na mukha, mga miyembro ng kanilang simbahan na, tulad niya, ay nagsusumikap na palalimin ang kanilang ugnayan sa Diyos. Gabriel, mabuti naman at dumating ka, bungad ni Sarah, isa sa mga tagapanguna ng kanilang prayer group. Matagal ka na naming hindi nakita rito. Kumusta ka na ba? Medyo busy lang po, pero ayos naman, sagot ni Gabriel, pilit ng umingiti. Pinasya kong bumalik ngayon para makasama kayong lahat. Nais ko ring magpatuloy sa pag-aayuno kasama ng komunidad. Napangiti si Sarah, hinawakan ang kanyang kamay at marahang pinisil ito. Iyan ang gusto kong marinig. Alam mo bang, sa bawat dasal na ginagawa namin, lagi ka naming isinasama. Naramdaman namin na parang may pinagdadaanan ka, pero alam naming babalik ka rin. Naramdaman ni Gabriel ang init ng suporta mula sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang kanyang mga takot at alinlangan. Dinala siya ni Sarah sa harap ng altar, kung saan nakatayo ang kanilang leader na si Mang Ramon, isang matandang lalaking puno ng karunungan at pananampalataya. Gabriel, nakarinig kami ng mga balita na sinusubukan mong mag-ayuno, sabi ni Mang Ramon na nakangiti, habang nakapatong ang kamay sa kanyang balikat. Nakakatuwang marinig iyon. Pero, ano bang layunin mo sa iyong pag-aayuno, anak? Ano ba ang nais mong makamtan? Saglit na natigilan si Gabriel. Alam niyang ang pag-aayuno ay hindi dapat basta isinasa publiko, ngunit sa harap ng mga taong ito, nadama niya ang pagtitiwala na mula sa Diyos. Gusto ko pong maramdaman ulit ang presensya ng Diyos, sabi niya, medyo bumababa ang tinig. Pakiramdam ko po kasi ang layo-layo ko na sa Kanya. Parang nawawala ang dati kong koneksyon. Kaya po gusto kong mag-ayuno para humingi ng kaliwanagan at bumalik sa kanyang piling. Tumango si Mang Ramon, tila iniisip ang kanyang mga sinabi. Iyan ang isang magandang hangarin, Gabriel. Pero tandaan mo, ang layunin ng pag-aayuno ay hindi para pilitin ang Diyos na sumagot sa atin. Ito'y upang buksan ang ating puso at espiritu upang marinig ang kanyang tinig ng mas malinaw. Huwag mong alalahanin kung hindi ka kaagad makakaramdam ng pagbabago. Ang mahalaga, patuloy kang nananalig. Mula sa maliit na kwarto ng simbahan, naroon sina Gabriel at ilang kasapi ng komunidad, nakaluhod sa harap ng altar. Sa bawat isa sa kanila, naroon ang taimtim na hangaring lumapit sa Diyos. Si Gabriel ay tahimik na nagmamasid sa kanilang paligid, ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang kwento at layunin. Bawat isa ay humaharap sa sariling mga laban, ngunit sabay-sabay nilang ibinibigay ang kanilang mga pasakit at hiling sa Diyos.
Tandaan natin, sabi ni Mang Ramon sa kanilang lahat, na sa bawat pag-aayuno, hindi lang tayo nag-aalay ng ating sarili. Nagsasama-sama tayo bilang isang komunidad upang mas lumakas ang ating pananampalataya. Ang lakas na hindi kayang buuin ng isa lamang ay kayang itaguyod ng maraming pusong nagkakaisa. Sa mga salitang iyon, nadama ni Gabriel ang espiritual na bigkis na bumabalot sa kanilang lahat. Para bang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, nagbibigay ng lakas at panibagong pag-asa. Matapos ang ilang oras ng panalangin at pagsamba, nagdesisyon ang grupo na sabayang mag-ayuno para sa susunod na 3 araw, isang simpleng pag-aayuno kung saan tanging tubig at sabaw lamang ang kanilang kakainin. Kung ikaw ay nadarama ng panghihina, tandaan mo na maaari kang bumalik sa pagkain ng mga simpleng pagkain, Gabriel, payo ni Mang Ramon. Ang importante ay hindi mo ipilit ang sarili mo ng labis, kundi malaman mo ang layunin ng iyong ginagawa. Nagpasalamat si Gabriel sa payo. Nakakagaan ng kalooban na marinig ang mga ganitong salita mula sa isang taong may malalim na karanasan sa pananampalataya. Sa sumunod na araw ng kanilang sabayang pag-aayuno, nagtipon ulit ang grupo para sa isang mahabang gabi ng dasal at pagbabahaginan. Ibinahagi ni Gabriel ang kanyang mga naging karanasan mula sa mga naunang araw ng kanyang pag-aayuno, ang kanyang pakikibaka sa gutom, ang tukso ng pagdududa, at ang panghihina ng kanyang loob. Sa bawat pagsasalaysay, nakikita niyang tumatango ang mga kapwa niya nag-aayuno, nakikita sa kanilang mga mata ang pag-unawa at pagkakaisa. Iba talaga ang pakiramdam kapag may kasama kang nag-aayuno, sabi ni Maria, isa sa mga miyembro ng komunidad na kilala sa kanyang tahimik, ngunit matatag na pananampalataya. Dati, kapag ako'y nag-aayuno ng mag-isa, parang wala akong ibang makausap. Pero ngayong magkasama tayo, ramdam ko ang lakas na nagmumula sa bawat isa sa atin. Habang nakikinig, nakaramdam ng kaunting pagkapagod si Gabriel, subalit hindi niya ito pinansin. Sinikap niyang manatili sa presensya ng mga kapatid sa pananampalataya, pinipilit na huwag magpadaig sa panghihina ng katawan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman niyang parang biglang umikot ang kanyang paningin. Pinilit niyang tumayo mula sa kanyang upuan, ngunit nabalot siya ng pagkahilo. Gabriel, ayos ka lang ba? Tanong ni Sara na agad napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Oo po, ayos lang po. Medyo nahihilo lang, sagot niya nang may pilit na ngiti. Agad siyang inalalayan ni Mang Ramon at pinaupo sa isang sulok. Dahan-dahan lang, anak, sabi ng matanda. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Tayo ay nag-aayuno hindi para pahirapan ang sarili, kundi upang pagaanin ang ating espiritu. Naramdaman ni Gabriel ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Paano kung hindi niya kayanin ang pag-aayuno? Paano kung bumigay ang kanyang katawan bago pa man siya makarating sa tunay na layunin ng kanyang ginagawa? Panginoon, kayo na po ang bahala, bulong niya sa sarili habang iniipit ng malamig na tuwalya ang kanyang noo. Matapos ang insidenteng iyon, mas naging maalab ang suporta ng komunidad kay Gabriel. Bawat isa sa kanila ay nagbigay ng mga personal na mensahe ng lakas at pag-asa. Ang simpleng dasal ni Miguel para kay Gabriel ay naging isa sa mga sandaling nagpabago sa kanyang pananaw. Gab, tandaan mo na hindi ka nag-iisa, wika ni Miguel sa kanya. Kahit na ang katawan mo ay nanghihina, ang espiritu ay handang-handa na suportahan ka. Hindi kami nandito upang husgahan ka. Nandito kami upang magbigay ng lakas. Naging mahalaga para kay Gabriel ang bawat mensahe, tila isang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat salita ng kanyang mga kasama, parang nararamdaman niya ang Diyos na bumubulong sa kanyang puso na magpatuloy, kahit gaano man kahirap. Sa pagtatapos ng gabi, dahan-dahang tumayo si Gabriel, ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa grupo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala kayo, baka bumitiw na ako. Pero dahil nandito kayo, pakiramdam ko'y kaya kong magpatuloy. Isa kang inspirasyon, Gabriel, sabi ni Mang Ramon. Naway sa paglalakbay mo sa pag-aayuno, mas makita mo pa ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Sa sumunod na mga araw, naging mas madali para kay Gabriel ang labanan ng gutom. Ang bawat pag-aayuno ay nagiging mas magaan, hindi dahil sa nasanay na siya sa gutom, kundi dahil sa bawat hakbang, nadama niya ang lakas ng kanyang komunidad na sumusuporta sa kanya. Bawat dasal ng kanyang mga kasamahan ay nagbigay ng inspirasyon upang hindi sumuko. Panginoon, bulong niya bago matulog, salamat po sa mga taong ito.
Hindi ko po mararating ito kung wala sila. Naway magpatuloy po kaming lahat, hindi lamang sa pag-aayuno kundi sa paglapit sa inyo. At sa gabing iyon, sa kabila ng panghihina ng katawan, nadama ni Gabriel ang mainit na pagyakap ng Diyos, isang pagkumpirma na siya ay nasa tamang landas, kasama ang mga tamang tao, at para sa tamang layunin. Isang gabing walang buwan, naglakad si Gabriel patungo sa simbahan para sa isang tahimik na oras ng panalangin. Walang ilaw sa labas ng kalsada, ngunit tila may kakaibang liwanag na gumagabay sa kanyang mga hakbang. Sa bawat hakbang niya sa malamig na simento, nadama niya ang patuloy na pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan, na para bang sa kabila ng gutom, may liwanag na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ngunit kasabay nito, may bahid ng kaba sa kanyang puso, isang kaba na nag-udyok sa kanya na marahil may mahalagang mangyayari ngayong gabi. Pagdating niya sa harap ng simbahan, nakita niyang bukas pa rin ito kahit malalim na ang gabi. Marahang binuksan ni Gabriel ang mabigat na pinto at bumungad sa kanya ang kalmadong kapaligiran sa loob. Bawat upuan ay bakante, bawat ilaw ng kandilay dahan-dahang kumikislap sa malamlam na liwanag. Lumuhod siya sa harap ng altar, ipinikit ang mga mata, at nagsimulang manalangin. Panginoon, narito po ako, wika ni Gabriel habang nararamdaman ang mabigat na paghinga. Ano po ba ang nais niyong iparating sa akin? Pakiramdam ko po'y matagal na akong naglalakbay, ngunit hindi ko pa rin maabot ang tunay na layunin ng pag-aayuno ko. Tulungan niyo po akong marinig kayo. Habang patuloy siyang nagdarasal, nadama niya ang tila kakaibang init na bumalot sa kanyang katawan. Ang paligid ng simbahan ay tila biglang nagbago, nawala ang lamig at umapaw ang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niyang ang altar ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati, na para bang may presensya na nagmula hindi sa kandila kundi sa Espiritu ng Diyos. Gabriel, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tinig na malalim at puno ng pag-ibig, ngunit kasabay nito'y nagdulot ng kakaibang takot at galak sa kanyang puso. Panginoon, bulong ni Gabriel, nanginginig ang boses. Kayo po ba ito? Anak, bakit ka nag-aalinlangan, tugon ng tinig. Ako ang nasa iyong tabi, hindi mo ba ako nadarama? Nagising ang lahat ng emosyon sa puso ni Gabriel, ang bawat kirot ng kanyang gutom, ang bawat oras ng panghihina, ang bawat tukso na kanyang nilabanan. Lahat ng iyon ay tila naglaho, napalitan ng isang kakaibang liwanag ng katiyakan. Sa pagkakataong iyon, nadama ni Gabriel ang presensya ng Diyos sa paraang hindi pa niya naramdaman dati. Panginoon, patawad po kung nag-aalinlangan ako, umiiyak niyang sabi. Patawad po sa mga oras na gusto ko nang sumuko. Pero nandito po ako ngayon handang sumunod sa inyo. Isang mainit na pakpak ang tila dumampi sa kanyang balikat, parang niyakap siya ng hangin, na nagbigay ng katiyakan na siya'y hindi nag-iisa. Habang ang mga matay naluluha, nakaramdam si Gabriel ng pangungusap sa kanyang puso, isang pahayag na nagpapalinaw sa lahat ng bagay. Gabriel, lumapit ka, tawag ng matanda, ang tinig nito'y tila alon na dumadagundong sa kanyang pandinig. Nagsimulang maglakad si Gabriel papalapit sa matanda. Sa bawat hakbang, nadama niya ang pagbigat ng kanyang mga paa, para bang ang lupa'y may mga kamay na pilit siyang hinihila pababa. Subalit sa kabila ng hirap, nagpumilit siyang magpatuloy, hindi inalintana ang kirot na dumadaloy sa kanyang katawan. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ng matanda nang magtagpo sila. Bakit mo ipinapahirap ang iyong sarili? Nag-alinlangan si Gabriel sa isasagot. Nais ko pong malaman ang kalooban ng Diyos. Nais ko pong bumalik sa kanyang piling. Napangiti ang matanda at itinuro ang isang matayog na puno sa kanilang harapan. Gabriel, ang Diyos ay hindi kailanman umalis sa piling mo. Sa bawat sandali ng iyong paghihirap, siya ay naroon, naghihintay na bigyan ka ng lakas. Ang tanong, handa ka bang talikuran ang sarili upang yakapin ang kanyang kalooban? Tumango si Gabriel. Opo, handa po ako. Kaya ko pong talikuran ang sarili, Panginoon. Kung ganoon, tugon ng matanda, ituloy mo ang iyong paglalakbay. Hindi ito magtatapos sa gutom ng iyong laman. Ito ay tungkol sa pag-aalay ng iyong puso. Pagkatapos ng pahayag na iyon, unti-unting naglaho ang pangitain, at bumalik si Gabriel sa loob ng simbahan. Ngunit ang kakaibang pakiramdam ng katiyakan at kaliwanagan ay nanatili sa kanyang puso.
Sa gabing iyon, bago siya umuwi, saglit siyang tumigil sa harap ng altar at muling nagpasalamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa liwanag na ibinigay niyo sa akin. Hindi ko pa po alam ang lahat ng sagot, pero alam ko pong nasa tamang landas ako. Pagdating sa bahay, agad niyang isinulat ang kanyang karanasan sa kanyang journal. Ang bawat salita ay naglalarawan ng kanyang pagkamangha, ang bawat linya ay nagpapakita ng kanyang bagong sigla at determinasyon. Alam niyang hindi ito ang wakas ng kanyang paglalakbay, ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pagkakakilala sa Diyos. Kinabukasan, sa kanilang maliit na prayer group, ibinahagi ni Gabriel ang kanyang natutunan. Nagsalita siya ng buo ang loob at walang takot. Mga kapatid, alam kong bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban. Bawat isa ay humaharap sa sariling tukso at pag-aalinlangan. Pero ang Diyos ay laging naririyan. Sa oras ng kahinaan, siya ang nagbibigay ng kalakasan. Sa oras ng pag-aalinlangan, siya ang nagbibigay ng katiyakan. Nakinig ang grupo ng taimtim habang isinasalaysay ni Gabriel ang kanyang pangitain. Nakita ko ang sarili ko sa isang lugar ng kawalan, at doon ko nadama ang tunay na presensya ng Diyos. Hindi siya umalis. Nariyan lamang siya, naghihintay sa atin na bumalik sa Kanya. Tahimik ang buong silid matapos niyang magsalita. Si Sarah, na madalas na tahimik at nakikinig lamang, ay unang nagtaas ng kamay at nagsalita. Gabriel, sa mga sinabi mo, naisip kong hindi pala ako nag-iisa. Minsan, pakiramdam ko'y hindi na ako naririnig ng Diyos, pero ang kwento mo ang nagpapaalala na kahit gaano man kalayo ang tingin natin, hindi niya tayo binibitawan. Nagsimula nang magbahagi ang iba pang miyembro ng grupo ng kanilang sariling mga karanasan. Bawat isa ay may kwentong puno ng pagsubok at tagumpay, ng takot at pagtitiwala. Si Gabriel, na dati nangangapa sa dilim, ngayon ay tila naging gabay para sa iba. Mula noon, nadama ni Gabriel ang kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na lamang ito tungkol sa hindi pagkain, ito ay tungkol sa pagbabalik loob. Ang bawat araw ng kanyang pag-aayuno ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang pananampalataya. Bawat pag-ikot ng orasan, nadama niyang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas, hindi lamang sa katawan, kundi higit sa lahat, sa espiritu. Panginoon, sa bawat hakbang ko, kayo ang aking gabay, bulong niya habang nakatingala sa langit. Tanggap ko po ang lahat ng inyong kalooban, at isinusuko ko ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Naging mas malalim ang kanyang mga dasal, mas tapat ang kanyang mga salita, at mas payapa ang kanyang kalooban. Alam niyang maraming pagsubok pa ang kanyang haharapin, pero sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, nadarama niya ang Diyos na kasama niya. Habang lumalalim ang araw ng kanyang pag-aayuno, nagsimulang maranasan ni Gabriel ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang paglalakbay. Nakalipas na ang 2 linggo mula nang magsimula siya, at ang kanyang katawan ay tila nagkakandahirap na sa bawat hakbang. Ang dati simpleng gutom ay ngayoy mas malalim, parang isang matinding agos ng alon na pumipilit sa kanya na bumigay. Linggo ng umaga, nagising si Gabriel na may matinding pananakit ng ulo. Pilit niyang bumangon mula sa kama, ngunit tila wala na siyang lakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang abutin ang bote ng tubig sa tabi ng kanyang higaan. Kaya ko pa, bulong niya sa sarili, pinipilit ang bawat galaw na tila isang napakalaking pagsubok. Matapos uminom, sinikap niyang bumangon at humarap sa salamin. Napahinto siya nang makita ang sarili, payat na ang kanyang mukha, at namumula na ang kanyang mga mata. Halata sa hitsura niya ang epekto ng gutom at kakulangan ng nutrisyon. Nakaramdam siya ng takot. Panginoon, tama pa po ba ang ginagawa ko? Tanong niya, ang boses niya ay parang hangin na lang na nagmumula sa kanyang bibig. Hindi po ba ako nagiging pabaya sa aking kalusugan? Paano kung magkasakit ako? Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na sumulpot na parang mga mababagsik na halimaw sa dilim. Nagdadalawang isip siya kung itutuloy pa ang kanyang pag-aayuno. Gusto niyang magpatuloy, pero ang katawan niya ay sumisigaw ng pagsuko. Inilapat niya ang kamay sa kanyang dibdib, dama ang mabilis na tibok ng puso na tila nagbabadya ng panganib. Gabriel, tumigil ka na, isang bulong ang umalingaw sa kanyang isipan. Wala namang masama kung titigil ka. Wala namang makakaalam. Ano bang pinipilit mo pa? Ano bang halaga ng lahat ng ito?
Muli siyang napahawak sa kanyang noo, pinipilit iwasan ang mga kaisipang tila dumudurog sa kanyang kalooban. Sa mga oras na iyon, ang kanyang pinakamalaking kaaway ay hindi ang gutom, kundi ang sariling pag-aalinlangan, ang boses na bumubulong na wala ng saysay ang kanyang ginagawa, na mas mainam nang bumalik sa normal at iwan ang pag-aayuno. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Miguel. "Bro, mukhang nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung kaya ko pa." Mabilis namang tumugon si Miguel. "Gab, gusto mong puntahan kita. Alam kong nahihirapan ka, pero kasama mo kami. Nandito kami para suportahan ka." Napangiti ng bahagya si Gabriel, bagaman alam niyang hindi iyon sapat upang palayasin ang lahat ng takot at pangamba sa kanyang puso. "Salamat, bro. Pero gusto kong subukan pa. Magdasal ka na lang para sa akin." Habang sinusubukang magpatuloy, bumalik si Gabriel sa simbahan upang muling manalangin at humingi ng gabay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nadama niya, para bang lahat ng kanyang lakas ay nawala. Hindi na siya makatayo ng maayos, at bawat hakbang papunta sa altar ay tila isang hakbang na nagpapalapit sa kanyang pagbagsak. "Gabriel!" Isang boses ang tumawag sa kanya, at bago pa man niya namalayan, naramdaman na lamang niya ang malakas na kamay ni Mang Ramon na umalalay sa kanya. "Anong ginagawa mo, anak?" "Mukha kang lantang gulay," wika ni Mang Ramon, bakas ang pagkabahala sa mukha nito. "Ikaw na nga po ang bahala, Mang Ramon," mahina niyang sagot, napapikit habang pilit na ikinakapit ang sarili sa balikat ng matanda. "Hindi ko na po alam kung kaya ko pa." Pinaupo siya ni Mang Ramon sa isang bangko at pinainom ng tubig. "Anak, hindi mo kailangang itulak ang sarili mo ng ganito. Ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagpatay sa sarili. Kung nakikita mong hindi mo na kaya, pwede kang huminto. Walang masama roon. Kailangan mo ring pakinggan ang iyong katawan." Pero po, umiling si Gabriel, nagpipilit na magsalita. "Nais ko pong magpatuloy. Nais kong magtagumpay para sa Diyos." "Gabriel," muling sabi ni Mang Ramon, "ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi sa haba o bigat ng ating mga sakripisyo. Ito'y sa tunay na pagsuko ng puso, sa pagiging handang sundan siya, kahit hindi mo nakikita kung saan kanya dadalhin. Kung ito'y naging dahilan upang mawalan ka ng kalusugan, kailangan mong mag-isip muli." Tahimik si Gabriel habang iniisip ang sinabi ng matanda. Pag-aayuno. Pagsuko ng sarili. Hanggang kailan? Hanggang saan? Bumalik ang mga tanong, ngunit kasabay nito ay bumalik din ang pangungusap na narinig niya noong nagkaroon siya ng pangitain, ang tinig na nagtanong kung kaya ba niyang talikuran ang sarili upang sundin ang Diyos. Tumayo siya, bagaman mahina pa rin, at humarap kay Mang Ramon. "Mang Ramon, kailangan ko pa pong magpatuloy. Handa akong magpatuloy. Pero kung ito man ang huling araw na kakayanin ko, tatanggapin ko. Dahil alam kong ang Diyos ang magdedesisyon kung ano ang tama." Napabuntong hininga si Mang Ramon, ngunit nakita ni Gabriel ang paggalang sa mga mata nito. "Kung iyan ang pasya mo, anak, susuportahan ka namin. Pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagsasakripisyo ng walang dahilan. Ito'y tungkol sa tunay na pagsuko sa Diyos, anuman ang mangyari." Habang papalabas ng simbahan, nilingon ni Gabriel ang dambana at tahimik na nagpasalamat. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, naroon pa rin ang bigat ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magpahinga, ngunit bawat oras na nakapikit, bumabalik ang tinig sa kanyang isip. "Sumuko ka na, Gabriel. Wala namang saysay ito. Magpakabusog ka na. Ano bang patuloy na pag-aayuno pa ang pinipilit mo?" Nagdesisyon siyang bumangon, kahit na nanginginig ang mga paa. "Panginoon, tulungan niyo po ako," bulong niya, pilit na tinatanggal sa isip ang bawat bulong ng pagkatalo. "Kung ito ang paraan upang masubok ang aking pananampalataya, ibinibigay ko po ito sa inyo." Habang bumabalik siya sa kanyang kwarto, muli siyang nakaramdam ng malalim na pagkahilo. Napaupo siya sa gilid ng kama at napatitig sa rosaryong hawak-hawak niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malakas na pintig ng kanyang puso, isang pintig na tila nagbibigay ng babala. Nagsimula nang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. "Panginoon, hindi ko po alam kung ano pa ang gusto ninyong iparating. Handa ko po bang harapin ang lahat ng ito? Kung sakaling hindi ko kayanin, patawad po."
Habang umiiyak, naramdaman niyang tila may mainit na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Isang hangin na nagdala ng kapayapaan at pinatahimik ang kanyang isipan. Sa isang saglit, tila nawala ang lahat ng takot at alinlangan. Ang bawat bulong ng pagsuko ay napalitan ng malalim na katiyakan, isang katiyakang hindi sa kanya nang daling, kundi sa presensya ng Diyos na bumalot sa kanya. Gabriel, huwag kang sumuko, sabi ng tinig sa kanyang puso, mas malambing kaysa dati. Hindi mo ito ginagawa upang patunayan ang sarili mo. Ginagawa mo ito dahil mahal mo ako. Napangiti siya, kahit na nalulunod pa rin sa mga luha. Opo, Panginoon, para po ito sa inyo. Para po sa inyo eh. Kinabukasan, nagising si Gabriel ng may kakaibang lakas. Ang kanyang katawan ay pagod pa rin, ngunit ang kanyang puso ay puno ng liwanag. Hindi pa tapos ang kanyang pag-aayuno, ngunit sa araw na iyon, nadama niyang naabot na niya ang tagumpay na matagal na niyang inaasam, hindi sa pamamagitan ng sakripisyo, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagsuko. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aalay ng inyong liwanag sa aking puso, wika niya habang nakatingin sa labas ng bintana, tanaw ang pagsikat ng araw. Kung ito man ang huling araw ng aking pag-aayuno, tatanggapin ko ito ng buong puso. Hindi ko po man kailangan pang patunayan ang sarili ko sa inyo, dahil alam kong kayo na ang magpapasya sa lahat ng bagay. At sa gabing iyon, bago matulog, muli siyang nagpasalamat sa Diyos. Alam niyang siya ay pinagpala hindi dahil sa haba ng pag-aayuno, kundi dahil sa kalakasan ng pananampalatayang ibinigay sa kanya. Isang linggo ang nakalipas mula nang harapin ni Gabriel ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang pag-aayuno. Pagkalipas ng 3 linggo, naramdaman niyang oras na para tapusin ang pag-aayuno. Kahit hindi niya naabot ang itinakdang 40 araw na inaasam, nadama niyang ito'y sapat na. Bago ang araw na yon, inisip niya na ang tagumpay ay nasusukat sa haba ng kanyang pagsakripisyo. Ngunit sa bawat kirot ng kanyang sikmura at sa bawat bulong ng kanyang puso, natutunan niyang higit pa rito ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno, ang pagkilala na ang tagumpay ay nasa pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sa araw na ito, humarap si Gabriel sa isang simpleng mesa sa kanyang bahay. Sa ibabaw nito'y isang maliit na tasa ng sabaw at tinapay. Ang kanyang unang pagkain matapos ang 3 linggong pag-aayuno. Tahimik niyang pinagmasdan ang hapag, itinataas ang dasal ng pasasalamat. Hindi nagmamadali, hindi nagnanais na magpakabusog, kundi nagpapakumbaba sa harap ng biyaya ng Diyos. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin na maranasan ito, bulong ni Gabriel habang dahan-dahang hinahaplos ang tasa ng sabaw. Hindi ko po kaya ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Ang bawat gutom at panghihina ay naging daan upang mas makita ko ang inyong presensya sa buhay ko. Dahan-dahang isinubo ni Gabriel ang unang piraso ng tinapay, damang-dama ang bawat butil na bumabalot sa kanyang dila. Isang simpleng pagkain, ngunit sa sandaling iyon, tila naging pinakamalinamnam na tinapay na natikman niya sa tanang buhay niya. Walang karning masarap o mamahaling rekado, kundi isang piraso ng tinapay na puno ng kahulugan, ang simbolo ng muling pagkabuhay ng kanyang espiritu. Matapos ang simpleng pagkain, kinuha ni Gabriel ang kanyang journal at sinimulang isulat ang kanyang mga naging karanasan. Hindi ko pa rin alam ang lahat ng sagot, isinulat niya. Pero natutunan kong minsan, hindi naman talaga sagot ang hinahanap natin, kundi ang Diyos mismo. Siya ang sagot sa lahat ng tanong, ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ang katiyakan sa gitna ng ating mga takot. Makaraan ng ilang araw, bumalik si Gabriel sa simbahan upang muling makasama ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Sa kanilang pagdating, masaya siyang sinalubong ng lahat, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Walang mga papuri o parangal na ibinato sa kanya. Sa halip, may mga yakap at ngiti, may mga tapik sa balikat at mga bulong ng pasasalamat na tahimik ngunit totoo. Gabriel, hindi mo alam kung gaano ka naging inspirasyon para sa amin, sabi ni Sarah habang binibigyan siya ng isang masiglang yakap. Sa bawat panalangin mo, sa bawat laban mo, naramdaman namin ang Diyos na kumikilos sa iyo. Napatango si Gabriel, hindi malaman ang sasabihin. Hindi ko po ito ginawa para ipakita o ipagyabang, sagot niya ng may mababang tinig. Ginawa ko po ito para sa sarili ko, dahil gusto ko pong bumalik sa Diyos. Alam namin yon, tugon ni Miguel, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na siyang laging nagbibigay ng suporta sa kanya.
At dahil sa katapatan mo, mas naramdaman naming lahat ang presensya ng Diyos. Nagsakripisyo ka hindi para sa sarili mo, kundi para rin sa amin. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Gabriel na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang nagdala ng pagbabago sa kanyang sarili. Ito'y naging daan din upang ang buong komunidad ay magkaisa, upang ang bawat miyembro ay magbukas ng kanilang mga puso at makahanap ng bagong pag-asa. Hindi niya inasahan na siya ay magiging instrumento ng Diyos para sa iba, ngunit iyon mismo ang nangyari. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy si Gabriel sa kanyang mga nakagawian, ngunit ang lahat ay tila nagbago na. Hindi na siya tulad ng dati na nagmamadali o laging may hinahanap. Sa bawat oras na dumadaan, nadama niya ang presensya ng Diyos na gumagabay sa kanya. Ang kanyang mga dating pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matatag na tiwala. Ang kanyang dating mga takot ay napalitan ng kapayapaan. Isang hapon, habang naglalakad si Gabriel papunta sa isang parking malapit sa kanilang lugar, napansin niyang may isang batang lalaki na nakaupo sa isang bangko, umiiyak. Nilapitan niya ito at mahinahong tinanong, "Anong nangyari, iho? Bakit ka umiiyak?" Ang bata ay nag-angat ng mukha, napapahikbi habang hawak ang isang punit na laruan. "Nasira po ito. Regalo ito sa akin ni Papa bago siya umalis papunta sa trabaho sa ibang bansa." Napatigil si Gabriel. Hindi niya alam kung paano makakausap ang batang ito, ngunit naramdaman niya ang espiritu ng Diyos na bumubulong sa kanyang puso. Maingat niyang kinuha ang laruan mula sa bata at pinagmasdan ito. Alam mo ba, minsan kailangan natin masaktan bago natin makita ang tunay na halaga ng mga bagay, sabi ni Gabriel, nakangiti habang dahan-dahang tinutulungan ang bata na buuin muli ang laruan. Pero kahit nasira man ito, hindi ibig sabihin na hindi na ito mahalaga. Ganoon din tayo minsan, kahit nasaktan o nadurog ang puso natin, mahalaga pa rin tayo sa Diyos. Tahimik na tumango ang bata, at sa isang sandali, sumilay ang munting ngiti sa labi nito. "Salamat po, kuya. Ang bait-bait ninyo." Tumango si Gabriel at muling ngumiti. "Walang anuman, iho. Tandaan mo, lagi lang tayong mahal ng Diyos, kahit ano pa ang mangyari." Isang araw bago ang linggo, nakatanggap si Gabriel ng isang liham mula kay Mang Ramon. Ito'y paanyaya na magsalita siya sa harap ng kanilang komunidad upang ibahagi ang kanyang mga natutunan sa pag-aayuno. Nakaramdam ng kaba si Gabriel, hindi niya inaasahang ibahagi pa ang kanyang kwento. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam niyang ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kanya. Dumating ang araw ng linggo. Tumayo si Gabriel sa harap ng simbahan, pinagmamasdan ang bawat pamilyar na mukha, mga kaibigan, pamilya, at kapwa mananampalataya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Mga kapatid," wika niya, "hindi ko po alam kung paano sisimulan ang kwentong ito. Pero nais kong ibahagi sa inyo na sa bawat hakbang ng pag-aayuno ko, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa tagal o bigat ng sakripisyo. Ito ay nasusukat sa pagiging handa nating sumuko sa kalooban ng Diyos, kahit hindi natin nauunawaan ang lahat ng bagay." Tahimik ang buong simbahan habang nagpatuloy si Gabriel. Isinalaysay niya ang bawat laban, bawat takot, at bawat pagtanggap ng kahinaan. "Nais kong malaman niyo na ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo sa atin. Siya ay laging nariyan, naghihintay na bumalik tayo sa kanyang piling. At sa bawat sakripisyong ibinibigay natin, hindi niya ito sinusukat sa paraan ng tao. Sa halip, tinitignan niya ang puso natin, kung paano tayo nagmahal at nagtiwala sa kanya." Pagkatapos niyang magsalita, napatayo ang buong kongregasyon, nagpalakpakan hindi dahil sa kanya, kundi sa biyayang ipinamalas ng Diyos sa kanilang lahat. Sa oras na iyon, naramdaman ni Gabriel ang isang malalim na kapayapaan na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Alam niyang natapos na ang isang yugto ng kanyang buhay, isang yugto ng paghahanap at pagsuko. Matapos ang kanilang pagtitipon, lumabas si Gabriel ng simbahan at humarap sa mainit na sikat ng araw. Napangiti siya, dama ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang mukha. Tapos na ang kanyang pag-aayuno, ngunit ang epekto nito sa kanyang puso ay magsisilbing gabay sa bawat hakbang ng kanyang buhay. "Panginoon, salamat po sa bagong simula," bulong niya habang nakatingala sa langit. "Isinusuko ko po sa inyo ang lahat. Tulungan niyo po akong manatiling tapat sa inyong landas."
At sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, naramdaman ni Gabriel ang kapayapaan na dala ng Diyos, ang kapayapaang magdadala sa kanya sa mas malalim na relasyon sa Panginoon. Mula ngayon, hindi na siya maglalakad ng nag-iisa. Kasama niya ang Diyos sa bawat pag-ikot ng buhay, sa bawat pagsubok, at sa bawat tagumpay. Kung umabot ka hanggang dito, gusto naming malaman. Mag-comment ng #konektado sa Diyos para ipakita na sinamahan mo kami hanggang sa dulo ng video at kasama ka sa paglalakbay na ito ng mas malalim na koneksyon sa Diyos. Tignan natin kung gaano karami ang naglalakbay kasama natin.